Ibinahagi namin mula sa iba't ibang lugar upang patunayan sa inyo na ang pre-trib, mid-trib at post-trib ay lahat totoo. Ngayon siyang pinakamahirap na bahagi ay maintindihan na ito ay tumatagal ng higit sa 14 na taon. Mahirap itong maunawaan para sa maraming tao. Ngunit patuloy pa rin ang debate at argumento kung ang pre-trib, mid-trib at post-trib ay lahat totoo. Ipinakita na namin ito sa inyo mula sa iba't ibang lugar. Ngunit mahirap pa rin para sa ilan na tanggapin o kahit na talagang pag-aralan ito. Ngunit hayaan ninyong ipakita ko ito sa inyo gamit ang isang madaling halimbawa. At iyon ay mula sa pag-aani ng isang bukirin ng trigo. Maaari mong gamitin ang kahit anong bukirin na gusto mo. Paano ipinaliwanag ng Panginoon kung paano dapat maganap ang pag-aani ayon sa kasulatan? Sinasabi niya sa atin na ang 10% ay ang unang bahagi, ang unang bunga na iniaalay sa Panginoon. Pagkatapos ay mayroon kang pangunahing ani na natitira. At mula sa pangunahing ani, anuman ang mga sulok, hindi mo maaaring kunin. At anuman ang malaglag sa lupa, mga sulok at mga napulot, hindi mo maaaring galawin. Dapat mo itong iwan para sa mga mahihirap at mga ulila at iba pa. Kaya ano ang makikita mo sa larawan ng pag-aani? Ang unang bunga para sa Panginoon, pre-trib, 10%. Ang pangunahing ani, mid-trib, malaking karamihan sa ikapitong taon ng mga tatak, at ang post-trib sa pagbabalik ng Panginoon, ang mga sulok at mga napulot na natitira kahit sa kanyang mga ani na pre, mid at post. Naway pagpalain kaniya. Paalam muna sa ngayon.